Hello, nagbabalik muli ang Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Wild Robot. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa isang lugar sa karagatang Pasipiko, kung saan isang napakalakas na bagyo ang nagpalihis sa kargamento ng isang malaking kumpanya patungo sa isang kalapit na isla. Nang hamupa ang bagyo, natuklasan ng isang grupo ng mga hayop na may mga kakaibang lalagyan na dinala sa kanilang isla. Sinuri ng mga hayop ang mga kahon, at nang umakyat ang pinakabata sa kanila sa ibabaw ng isa, biglang na-activate ang isang robot. Sa takot, nagkalat ang mga hayop habang lumalabas ang robot mula sa lalagyan. Ipinakilala nito ang sarili bilang Universal Dynamics Utilitarian Robot, o ROSM 7-134, ngunit tinatawag itong ROS para sa maikling pangalan. Sinabi nito na kaya niyang sundin ang anumang utos, ngunit hindi naintindihan ng mga hayop ang kanyang sinasabi kaya iniwan nila siya. Biglang dumating ang isang napakalaking alon, kaya sinubukan ng robot na umakyat sa isang mataas na bundok para makaiwas, ngunit paulit-ulit siyang nadadapa. Napansin niya kung paano umaakyat ang isang alimango sa bundok at ginaya niya ito, na naging dahilan upang matagumpay siyang makaakyat. Kinuha niya ang alimango at sinuli ngunit wala siyang natuklasan. Damang-dama ni Ross ang kalungkutan kaya sinubukan niyang makisama sa ibang mga hayop sa kagubatan habang hinahanap ang kanyang tunay na amo. Gayunpaman, tinanggihan ng mga hayop ang kanyang tulong at itinaboy siya. Lahat ng kanyang pagsisikap na makipagkaibigan ay nauwi sa wala, at patuloy siyang pinarusahan ng mga hayop. Dahil dito, nalungkot si Ross at nagpasya siyang mag-aral sa learning mode upang maunawaan ang wika ng mga hayop. Nanatili siyang tahimik sa loob ng ilang araw habang ini-download ang lahat ng wika ng hayop. Matapos nito, nagawa na niyang maunawaan ang mga hayop. Isang lokal na hayop ang nagtanong kung siya ba ay ipinadala para patayin sila. Sinubukan ni Ross na ipaliwanag ang kanyang misyon, ngunit hindi siya pinaniwalaan at nagtakbuhan sa takot ang mga hayop. Nagdesisyon si Ross na gamitin ang kanyang antena upang makabalik sa kumpanya, ngunit nasira ito nang bumagyo muli. Habang sinusubukang ayusin ang sarili, napansin niyang sinusubukan ng mga rokan na nakawin ang kanyang mga pyesa. Napalayas niya ang karamihan sa kanila, ngunit isang rokan ang nakatakas dala ang kanyang antena. Hinabol niya ang rokan hanggang sa makarating siya sa isang kuweba ng oso. Nakuha niya ang antena ngunit napasubo siya ng habulin ng oso. Habang tumatakas, napunta siya sa isang pugad ng gansa at hindi sinasadyang masira ang lahat ng itlog maliban sa isa. Sinubukan niyang protektahan ang natitirang itlog, ngunit inagaw ito ng isang tusong fox. Matapos ang isang mahabang habulan, naibalik niya ang itlog, at sa kalaunan, napisa ito. Inakala ng batang gansa na si Ross ang kanyang ina. Bagamat nais ni Ross na tapusin na ang kanyang misyon sa goslang, palagi itong bumabalik sa kanya. Sinubukan niyang ilagay ito sa piling ng iba pang mga hayop, ngunit palagi itong bumabalik sa kanya. Sinabi ng isang ina ng possum na siya na ngayon ang ina ng goslang at kailangan itong alagaan. Bagamat walang karanasan sa pagiging magulang, tinanggap ni Ross ang responsibilidad. Sinimulan niyang turuan ng goslang kung paano lumangoy at lumipad bago dumating ang taglamig. Sa simula, marami siyang pagkakamali, ngunit unti-unti niyang natutunan kung paano maging isang mabuting ina. Sinimulan ni Ross ang kanyang tungkulin sa pagiging magulang sa pamamagitan ng pagpapakain sa goslang, pagtuturo kung paano lumangoy, at sa huli, lumipad. Gayunpaman, naging malinaw na wala siyang kaalaman sa pagiging isang ina, kaya lahat ng kanyang mga pagsubok ay nauuwi sa kabiguan. Napansin ito ng fox, na pinangalan ng Think, at nagdesisyong tulungan si Ross. Bagamat sa simula'y hindi nagtitiwala si Ross dahil sinubukan nitong kainin ang goslang dati, nangako si Think na nagbago na siya at nais lamang tumulong. Tinuruan niya si Ross kung paano manghuli ng pagkain, ngunit sa kalaunan, natuklasan ni Ross na ginagamit lang siya ng fox para punuin ang sariling tiyan. Hindi kinakain ng goslang ang mga pagkaing inirekomenda ni Think, kaya't nagreklamo si Ross na hindi ito epektibo. Ibinigay ng Zorro ang mga bulate bilang pagkain, na alam niyang magugustuhan ng goslang, ngunit sinadya niya itong itago upang mas makapagpakasasa siya sa ibang pagkain. Matapos ang unang misyon, ipinagpatuloy ni Ross ang susunod na layunin, ang turuan ng goslang lumangoy. Pinayuhan ni Think si Ross na gumawa muna ng ligtas na silungan upang maprotektahan ang goslang mula sa mga mababangas na hayop. Magkasama nilang ginawa ito, at kinagabihan, sinubukan ni Ross bigyan ng pangalan ang goslang.
Sa halip na mga numero, iminungkahi ni Think na mas mabuting magbigay ng pangalan na may damdamin. Pinangalanan ni Ross ang Gosling na Braith Beal dahil sa makislap nitong mga mata. Hindi makatulog si Braith Beal, kaya't iminungkahi ni Think na kwentuhan ito ni Ross ng isang bedtime story. Sa halip na mag-isip ng kwento, nagkwento si Ross ng isang kathang-isip tungkol sa kanyang ina, na puno ng masayang at emosyonal na eksena upang patahimikin si Braith Beal. Lumipas ang panahon, lumaki si Braith Beal bilang isang gansa. Tinuruan siya ni Ross kung paano lumangoy, ngunit si Think ang nagpasya na dapat harapin ni Braith Beal ang kanyang takot. Sa kabila ng takot, sinigurado ni Ross ang kaligtasan ni Braith Beal sa pamamagitan ng pagpapadala ng bahagi ng kanyang sistema upang bantayan ito. Nakilala ni Braith Beal ang ibang mga gansa, ngunit binubuli siya dahil sa kanyang kakaibang kilos at kawalan ng husay sa paglangoy. Sinabi nilang anak siya ng isang halimaw, at hindi siya kailanman magiging isa sa kanila. Nang makita ni Ross na nanganganib ang buhay ng Gosling dahil sa pambubuli, agad siyang sumaklolo. Ngunit ibinunyag ng mga gansa kay Braith Beal na si Ross ang pumatay sa kanyang mga tunay na magulang. Naging malungkot si Braith Beal at iniwan si Ross. Kalaunan, hinarap niya si Ross at tinanong ang katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang. Inamin ni Ross na aksidente ang nangyari at itinago niya ang impormasyon dahil inakala niyang hindi ito makakatulong kay Braith Beal. Sa isang mainit na argumento, sinisi ni Braith Beal si Ross sa pagtatago ng mahalagang impormasyon at sa pagkawala ng kanyang pagkakataong matutong lumangoy at lumipad. Galit at dismayado, iniwan ni Braith Beal si Ross at nagpasyang lumayo mula sa kanila. Samantala, natuklasan ni Ross ang isa pang module mula sa mga labi ng mga Rosam robot. Inactivate niya ito at lumabas ang isang mensahe na nagdedetalye tungkol sa kanyang pinagmulan, sa kanyang komunidad, at sa kanyang layunin. Habang ginagamit ang module, sinusubukan niyang humanap ng solusyon sa lumalalang emosyon na nararamdaman niya. Sinabi niya na ngayon, nagpo-proseso siya ng mga gawain na may kasamang damdamin, hindi na parang robot. Naguguluhan ang module at hindi makapaniwala na ang alpha processor ay maaaring makaramdam ng isang bagay na labas sa kanyang pagkakaprograma. Matapos magpatakbo ng diagnostic kay Ross, nalaman ng module na siya ay nag-o-overrun ng kanyang mga programa. Tinawag nito si Ross na defective at sinabing kailangan niyang bumalik sa pabrika kung saan siya nilikha. Ibinigay ng module ang isang transmitter upang mak-contact ng mga tagagawa ni Ross, ngunit biglang nag-shutdown ito sa gitna ng emosyonal na sandali. Natagpuan ni Think, si Ross na nakaupo ng mag-isa. Sinabi ni Ross na nasira na niya ang lahat at nais niyang bumalik sa kanyang komunidad para ayusin siya. Sinubukan ni Think na pigilan siya, pinapaalalahanan siya ng tungkulin nilang tulungan si Braith Beal na maghanda para sa nalalapit na migrasyon. Ngunit naniniwala si Ross na hindi na sila kailangan ni Braith Beal. Iginiit ni Think na wala ng oras, at ang migrasyon sa taglamig ay malapit na. Sa wakas, pumayag si Ross at nagtungo silang dalawa kay Braith Beal. Sa simula, tumanggi si Braith Beal na magpatulong lumipad, sinasabing wala silang kaalaman tungkol dito. Ngunit tiniyak ni Ross na hindi siya sumusuko sa anumang gawain, at kapag natutunan na ni Braith Beal ang lahat, maaari na silang maghiwalay. Sa loob ng mga sumunod na araw, tinuruan ni Ross si Braith Beal ng mga galaw sa paglipad, ngunit hindi pa rin ito nagbubunga ng tagumpay. Pinagtawanan siya ng ibang mga gansa, sinasabing ang kanyang mga pakpak ay masyadong maliit at mahina upang lumipad ng mataas. Nagpasya si Ross na dalhin si Thunderbolt, isang bihasang tagapagsanay, upang maging bagong guro ni Braith Beal. Sa kanyang paggabay at motibasyon, natutunan ni Braith Beal na lumipad ng mataas at mag-navigate sa hangin. Habang nag-eensayo si Braith Beal, dumating si Longneck, isa sa mga lider ng migrasyon, upang purihin si Ross. Sinabi niyang matagal na niyang sinusubaybayan ang kanilang pagsasanay at pinuri ang kanilang tagumpay. Hinikayat ni Longneck si Ross na ipagpatuloy ang pagsasanay kay Braith Beal, lalo na sa tibay, dahil may mahirap na paglalakbay na naghihintay sa kanila. Sa mga sumunod na araw, buong puso nag-ensayo si Braith Beal para sa migrasyon. Sa araw ng migrasyon, dinala si Braith Beal kay Longneck. Nagpasalamat siya kay Ross para sa lahat ng kanyang ginawa at nangakong aalagaan si Braith Beal bilang parte ng kanilang grupo. Sinabi ni Longneck kay Braith Beal na si Ross ay isang pagpapala sa kanyang buhay at nararapat niyang pasalamatan ito. Sa isang emosyonal na tagpo, humiling si Braith Beal ng yakap kay Ross bago siya umalis. Mahirap para sa kanya na magpaalam kay Ross, kaya tinanong niya kung babalik pa siya. Sinabi ni Ross na malabo ang posibilidad. Sa huli, nagpaalam si Braith Beal habang pinipigilan ni Ross ang kanyang emosyon.
Hindi na niya kinaya ang damdamin, kaya hinabol niya si Braith Beal para makita siya sa huling pagkakataon. Napagtanto niyang nilabag niya ang kanyang programming at naging emosyonal dahil sa pagkakaugnay niya sa gansa. Lumapit si Think kay Roz, at pareho silang nagtangkang itago ang kanilang damdamin, kunwari ay magpapatuloy sila sa normal na buhay. Dumating ang taglamig, at lahat ng hayop ay nagbalik sa kanilang mga lungga para magtago mula sa lamig. Samantala, inactivate ni Roz ang kanyang communication module, at bigla itong nagpadala ng signal sa Universal Dynamics headquarters bago niya ito pinatay. Samantala, nagsimulang magsisi si Braith Beal na hindi niya nasabi ang kanyang huling mga salita kay Roz, ngunit pinaalalahanan siya ni Longneck na ang puso ay may sariling paraan ng komunikasyon, at maaaring na iparating na ang kanyang damdamin. Biglang dumating ang isang matinding bagyo, at napilitang magtago ang mga gansa sa isang futuristikong greenhouse. Doon, nakita ni Braith Beal ang isang Rosom robot at napagkamalan itong si Roz. Ngunit, umatake ang mga robot sa mga ibon, itinuring silang mga peste. Napansin ni Longneck na si Braith Beal lamang ang hindi natatakot sa mga robot dahil sa kanyang pamilyaridad kay Roz. Hiniling niya kay Braith Beal na pangunahan ang mga gansa sa pagtakas mula sa greenhouse. Habang tumatakas, inatake sila ng mga robot gamit ang mga laser, at isinakripisyo ni Longneck ang sarili upang mailigtas ang grupo. Samantala, nagising si Roz sa kanyang silungan at nalaman mula kay Think ang tungkol sa matinding taglamig. Inamin ni Think na wala siyang pakialam sa ibang hayop at handang angkinin ang gubat sa darating na tagsibol. Hinikayat siya ni Roz na magpakabayani, at sinabi niyang ito na ang pagkakataon ni Think na makuha ang respeto ng iba. Nagdesisyon ang dalawa na iligtas ang lahat ng hayop at dalhin sila sa silungan. Nagawa ni Roz na mailigtas ang mga hayop sa lupa at dagat, kabilang ang isang mapanganib na oso. Dahil sa matinding snowstorm, humina si Roz at naubos ang kanyang baterya. Sa silungan, nagkaroon ng kaguluhan dahil nagsimula ang mga hayop na mag-away-away. Sa galit, binigkas ni Think ang isang emosyonal na talumpati, ipinapaalala sa kanila na si Roz, ang robot na tinawag nilang halimaw, ang nagligtas sa kanila mula sa taglamig. Nagsimula ng maunawaan ng mga hayop ang kanilang pagkakamali at nagkaisa silang sundin ang huling kahilingan ni Roz na magkaisa at magtulungan. Nangako ang oso na magiging mapayapa habang taglamig. Makalipas ang ilang buwan, nagising si Roz sa tagsibol. Pinanood niya mula sa malayo habang bumabalik ang mga gansa at pinapurihan si Braith Beal bilang isang bayani. Sa kagalakan ni Roz na natagpuan na ni Braith Beal ang kanyang pamilya, nagpasya siyang umalis. Samantala, dumating si Think upang sabihin kay Braith Beal na hinintay siya ni Roz, ngunit hindi nila siya nakita. Sa kanyang pagnanais na bumalik sa pabrika, dumating ang isang Universal Dynamics dropship. Bumaba ang robot na si Ventra, ipinakilala ang sarili, at sinabing hinahanap si Roz dahil sa kakaibang pagbabago sa kanyang programming. Iminungkahi niyang bumalik si Roz sa headquarters para pag-aralan ito. Bagamat nag-aalangan, pumayag si Roz. Subalit dumating si Think upang iparating na hinahanap siya ni Braith Beal. Habang papaalis si Roz, nagpakawala si Ventra ng hukbo ng mga robot para hulihin siya, na nagdulot ng malaking sunog sa gubat. Tumulong ang oso kay Think at Roz sa pagtakas, habang nagkaisa ang mga hayop upang labanan ang mga robot. Sa huli, sinira nina Braith Beal at Roz ang ship ni Ventra, at nagtagumpay ang mga hayop sa pag-apula ng apoy gamit ang tulong ng bawat isa. Matapos ang lahat, napagtanto ni Roz na patuloy siyang hahabulin ng Universal Dynamics. Nagpasya siyang umalis para sa kaligtasan ng gubat. Bagamat nais ng mga hayop na samahan siya, sinabi niyang kailangan niyang ayusin ang mga bagay sa pabrika. Umalis si Roz, at nagkaisa ang mga hayop sa pagbuo ng isang bagong simula. Makalipas ang panahon, makikita si Roz na nagtatrabaho sa greenhouse bilang isang ganap na robot sa harap ng kanyang mga tagagawa. Ngunit sa pagdating ni Braith Beal, ipinakita niya ang kanyang emosyonal na bahagi. Sa huli, nagkaroon sila ng isang taos-pusong koneksyon, dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood, hanggang sa susunod na video.